Ito yung mga trabaho dito sa Canada na talagang sobrang inain ngayong papasok na ito. Gahanap ka ba ng trabaho dito sa Canada, gusto mo mag-apply at hindi mo alam kung ano yung a-applyan mo o yung direction, ano? Ito yung mga inain ng mga trabahong pag-uusapan natin sa Canada ngayong winter papunta sa springtime hanggang summer sa next year. Ayan po yung hiring nila. Diyan nag-uumpisa. Pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button na yan at saka yung notification bell. Para na sa ganun, updated ka pag meron tayong mga bagong upload. Okay, at huwag mo kalimutang i-share. So guys, itong pag-uusapan natin ay ito yung mga inain na nasa market ng mga trabahong nalalaman natin dito sa Canada na talagang papatok at papatok na dapat pagtuunan nyo ng pansin. Kung matatandaan nyo guys, kung ikay matagal na sa channel na to, lagi kong binabanggit na magkaroon ka ng goal. I-focus mo ano ba yung a-applyan mo. Huwag yung apply ka ng apply na kung ano-ano. Halimbawa, gusto mo maging welder at ngayon ay kulang ka pa sa experience, kulang ka pa sa mga certificate. So ang sabi ko, di ba, unahin nyo muna po yung mga certificate nyo at kumuha kayo ng experience. Or kung may available na trabaho sa ibang bansa, kagaya ng sa mga katabi nating bansa, dyan sa Saudi Arabia, sa Taiwan, sa Japan, ay doon muna tayo. Kasi po, ako ganyan din ang ginawa ko dati. Nag-train din po ako sa papuntang Japan. At saka ka mag-apply. Doon naman sa mga hindi pa nakakapanood ng mga dating mga tips and advice natin ni Daddy Lo, napakaganda po, napaka-effective. Balikan nyo po yung aking mga lumang videos nandun po. At marami na rin po nakinabang doon sa mga video na yan. At marami na nakarating. Okay, bagamat doon sa ibang mga kababayan natin talagang walang tiyaga manood, iyan po 10 minutes lang at wala naman yung bayad, ay kung interesado ka talaga at may pangarap ka sa buhay, tiyagain mo kung ano yung sinasabi ko. Medyo mahirap maintindihan dahil siyempre alam nyo naman, di naman po tayo sanay magsalita sa camera. Ang pakiusap ko lang, ulit-ulitin nyo lang po at sa ganun makuha nyo yung ibig kong sabihin. Pero marami naman po talaga mga interesado at nagtagumpay na nandito na sa Canada na dyan sumusunod. Napakarami na po. Napakarami, hindi lang po ngayon. Okay, balik tayo dun sa sinasabi nating goal ninyo. Kagaya ng halimbawa po, kagaya ng pag-uusapan natin ngayon, ano ba itong mga in-demand na to? At dun sa mga lumang videos ko pa, mga in-demand. Ngayon, itong mga in-demand na ito, tandaan nyo ito guys ha, kasi ang trabaho po dito paulit-ulit lang yan at yan ay mauulit-ulit. Kaya kung bata ka pa at wala ka pang experience, wala ka pang certificate, gawin mo na yung sinabi ko sa iyo, kagaya ng halimbawa, kung caregiver ang gusto mo, and then mag-start ka na dyan, magluminya. Diyan ka na mag-start na magtrabaho sa mga ganyang klase ng trabaho, ibig sabihin, linyahan mo na yan. Diyan ka na kumuha ng work experience, at diyan ka na rin kumuha, mag-ipon ng mga certificate. Importante po yan, at saka yung mga employer certificate natin. Huwag niyo po kakalimutan ha, yung mga bawat pinagtatrabahuhan nyo bago kayo umalis, kukuha kayo ng certificate para sa mga employer, kung kailan kayo nag-start doon, kung kailan kayo nag-resign, kung kailan kayo natapos. Importante, bago kayo umalis sa kanila, kunin nyo muna lahat ng mga dokumento na to kasi makakatulong po ito sa inyo, no? At doon naman sa mga kababayan natin na sa Saudi Arabia naman at sa ibang bansa pa, bago kayo umuwi ng Pilipinas at pag nag-apply na kayo ng ganito, kahit online po ito, kailangan nyo po yung mga police clearance nyo. Kailangan nyo pong kunin yan. So yun po yung mga importante dyan, ano? At saka yung mga employer certificate. Napaka-importante po niyan. Okay, ano ba yung mga trabaho, Daddy Lo, ano? Itong mga trabaho unahin ko, ito po yung iba, pooling ito ha. Yung iba, tapatin ko na kayo, nagpupool ito. Ibig sabihin po ng pupuling, nag-iipon lang sila. Pero yan po yung mga trabaho. Kagaya po ng mga room attendant na ito. Room attendant. Kung ikaw ay may experience sa mga hotel, maganda yan, ano? Mga room attendant. Tsaka yung mga small engine mechanic natin, landscape construction workers natin, at saka yung mga crane mechanic natin, at yun na rin po mga food and beverage, ayan, ano, at saka yun po, ang binanggit ko na yon ay yung iba po doon ay pooling, yung iba po ay active, at pupunta po kayo sa IPAMS kayo pumunta, yung mga nabanggit kong trabaho na yon. Ito naman pong caregiver ay naka-open pa rin sila, at ito ay matatagpuan nyo sa First Dynamic. Ibig sabihin po, pag naka-open yan, sa POAA, naka-open, di pa napupuno yun, nagsiselect pa sila, kaya malaki pa yung chance mo. Ibig sabihin, humahanap pa sila ng selection. At ito po ay kailangan at least high school graduate ha, or ALS certified.
yung alternate learning system, di ba? Parang ano ba yan? Accelerate ba yan? O yun, basta yung ALS. Okay, na bahala doon. Okay? Tapos, dito naman po sa PhilHR Manpower Development Services. Kung ikaw ay hairstylist ka, nagugupit ng buhok, or barbero, alam mo niya sinasabi ko, magkaiba kasi yung hairstylist sa barbero. Di ba? Pero isa lang sa English. Pero magkakaibang tao to, no? Meron kasing hairstylist. Ano ba isa lang yata yun. Pero kasi yung barbero, karamihan mga lalaki. Kasi alam niyo naman yung ating mga kababayan natin dyan na hairstylist. Hindi naman sila pwedeng tawagin ng barbero. Barbera. Barbera. Yung mga barbera at barbero. Ayan ha. At sa katunayan, kung gusto niyo ng proof, yung isang Pilipino po na nasa Saskatoon ngayon, natsambahan niya yon sa nandun sa description box yung employer niya. Yan po ay natsambahan niya at siya po ay nag-apply dito sa PhilHR. At ipiniliwanag niya lahat doon. May isang video ako dyan, hanapin niyo. Yung kamukha ni, ano ba ito? Trillanes? Hindi Trillanes. Kasi yung dating love team ni Jenny Mercado. Yon, kamukha niya yon. Yan yung barber, nagpunta dito sa bahay, ginupitan pa kami, ginupitan yung mga bata. So ngayon, nasa Saskatoon siya ngayon nagtatrabaho, doon yung employer niya. Kaya po, magsadya kayo sa PhilHR at baka sakaling matsambahan nyo yan. Or, kung hindi naman, ay kung masipag ka sa computer, ay bakit hindi ka magtyaga sa kagaya ng jobbank.ca or sa iba pang mga employer nandito, i-google nyo lang po yung mga employer na nandito sa Canada. Lalo na yung mga salon na yon. Kasi meron ako marami akong na-picture doon ng mga salon. So, tingnan nyo sa description box yung kung ano yung salon nila. At pasukin nyo yung website at kausapin nyo yung HR. Baka malay nyo po, bigyan kayo ng work permit at kayo na lang ang mag-work. Uulitin ko lang po yung pakikipag-usap sa mga employer. Kailangan nyo ipaliwanag nyo na halimbawa gusto nyo ng bigyan lang kayo ng job offer, ikaw na po ang mag-apply para sa work permit mo. Kasi po ang job offer ay isang requirements dito sa work permit. So, pwedeng ikaw na mag-apply niyan. Madali na yan eh. So, yan naman po ay hindi naman kamahalan yan sa employer. Kailangan lang talaga kailangan mo siyang kumbinsihin, yung employer, kung paano mo kumbinsi na maipakita mo, ipadala mo sa kanya yung lahat ng certificate mo, yung mga pinagtatrabahuan mo, mga picture ng salon mo, nagugupit ka, kung anong lahat ng ebidensya, ipapakita mo sa kanya. Excuse me. At malay mo, mahikayat mo siya, mahikayat mo siya at mabigyan ka ng job offer. Marami na po nangyari dito yung ganyan at sabi ko nga, yung mga kababayan natin na dumating na rin dito na binigyan ko ng mga employer din na sa ganitong pamamaraan, ayun, nabigyan sila ng job offer at sila nag-apply. Papunta na sila ngayon. At ang isa pang maganda rito, kung meron kang job offer na ganyan, ay pwede mo yun na pong i-apply ng permanent residence. Kung ayaw mo munang pumunta rito, i-apply mo na ng job permanent residence, sabay na yan, work permit. Para pag pumunta ka na rito, at sabay na yung process, may hinihintay ka na rito permanent residence mo. So yun po ang diskarte ha, kailangan lang po ay alamin nyo ng gusto ko ano yung background ng employer. Halimbawa yung salon na sinasabi ko, yung salon. O ano pa, iba pang company. Alamin nyo munang history, kung ano ba yung history nila kasi baka mamaya matanong ka ng employer, paano mo nalaman itong aking company. Ay baka po sabihin nyo, sabi po ni Daddy Lou, mahina pong yon, bagsak tayo dyan. Kailangan po ay maipakita nyo sa kanila na nag-research kayo at naririnig nyo talaga yung company nila. Well known talaga kumbaga. At syempre, isipin nyo, nambobola ka di. Ngayon, kaya para meron kang pang backup, papaliwanag mo na sa katunayan, naitatag yung company nyo, 1905, ganon. Di ba, yun ang may-ari ngayon, nagmamay-ari yung apo na. So, nyo i-search nyo mabuti, ang trabaho, may mga branches kayo, marami kayong branches. So, interesado kayo. At huwag nyo kalimutan na ipaliwanag din sa employer na alam mo ang kalakaran dito sa Canada na pagka binigyan ka nila ng job offer at nag-apply ka ng work permit, nag-apply ka ng permanent residence, ay alam mo na rin yung mga uupahan mo sa mga katabi. Search nyo na rin yung mga katabi, mga apartment, or may mga Pilipino na kayong kakilala na pwede magpaupa
na sa ganon, mahikayat nyo talaga yung employer na talagang kayo ay nagpapakita ng determinasyon na talagang ni-research nyo yung paligid nila, na few blocks away nandyan yung company nyo at yung kakilala kong Pilipino dito nakatira, doon ako tutuloy. So mahihikayat nyo, ibig sabihin alam ng employer na talagang nag-research ka ng gusto. So yun lang guys, malaking bagay yan. So yan ang pagkaabalahan nyo kung nag-uumpisa ka pala mag-apply ng trabaho. Huwag po tayong padalos-dalos. Ang pag-apply po sa Canada ay dahan-dahan lang at sigurado. Siguraduhin natin, lalo na yung mga requirements natin. Huwag po tayo magsasubmit ng any fake documents. Makakasira po sa atin yan at maaaring maban pa tayo. Okay? Lahat po dapat totoo kung ano nilalagay nyo ron, totoo. Okay? Kaya nga po sabi ko sa inyo, may time pa kayo. May time pa kayo makapag-kuha ng experience. May time kayo makakuha ng mga certificates. Sa test na, napakaraming ganyan. So, yun lang guys, sa araw na to. And, mabuti nakasingit pa tayo ng isa. Pero siguro, magiging sunod-sunod na ulit ang vlog natin. Dahil medyo nakakapakapa na natin yung trabaho ko. Medyo nawendang ako sa schedule ko. Pero okay na sa ngayon. And yan, sa ngayon, God bless at saka good luck sa mga nag-a-apply. And shoutout sa mga nandito na. Dumating ng ayaw pa magpakilala. Ayaw pa nilang mahumarap sa camera, pero one day mahikayat din natin yan. Congrats sa kanila, nagtatrabaho na sila ngayon dito guys. Sa katabi lang namin, lapit lang dyan lang. Okay, congrats and we love you all. God bless. Daddy Lu signing out. Good luck.